Ano dyan, ang may patakaran dyan ay yung host country. That's beyond our control. Ngayon, kung ang regulasyon ng, sabi natin, ng Canada, ito ang gawin mo para maging permanent resident ka ng Canada o ma-naturalize ka na, susunod ka sa alituntunin nila. Ngayon, kung sila workers doon at naka-acquire na directly na naging citizen na sila doon, pagbalik nila dito, ang role namin dyan ay mag-i-register na lang sila. Wala na silang dadaan ng pre-departure orientation seminar or kung anumang seminar yan kasi alam naman na nila ang buhay doon. They will just register with us. Ang maipayo ko naman, kung tatanungin mo kung ano doon, sundin muna nila ang alituntunin ng mga host countries. Kasi kami, hindi kami tatanggap dyan ng wala kang dokumento. Kailangan kami yung last bastion o last partner. Pag aalis ka na ng bansang Pilipinas upang mandirahan na sa abroad, last step ang Commission on Filipinos Overseas. Dadaan ka sa amin, hindi ka pwedeng dumaan at hindi ka makakaalis ng bansa. At gusto ko rin ipaalam po sa inyo, sa mga taga Laguna, na ang Commission on Filipinos Overseas ay hindi sa workers, no? Ang workers sa DMW yan. Kaya mas marami pong Filipino migrants o immigrants kaysa sa workers. Ang workers po kasi pag alis, babalik. May aalis, may babalik. Walang permanency. Kaya yung bilang nila, daan-daan lang umaangat o maaring kumukonti, depende sa demand ng mga workers. Pero po kami, yung mga kliyente po ng CFO o Commission on Filipinos Overseas, ay napakarami na dahil hindi na po sila bumabalik. Parang addition and multiplication na nangyayari. Pagka bumalik sila dito, banyaga na sila, they can only stay that much, mga 6 months lang sila. Pero kung dual citizen naman na sila, they can come back anytime because pag nag-dual citizen ka, isang programa din ng ating gobyerno, dual citizen, you retain or you will get back all the basic rights as a Filipino, like right to vote, right to own property, and everything. Hindi naman lahat po ng umaalis ay nagdo-dual citizens. Hindi, pero porke gano'n hindi na sila Pilipino, patuloy pa rin ang ginagampanan ng ating mahal na Pangulo through the CFO, yung karapatan at mga interest ng mga former Filipino citizens. Gusto kong ipaabot sa inyo na ito ay naisabatas dahil sa katatay ng ating mahal na Pangulo ngayon, nung nagpunta siya sa Hawaii noon, nakita niya hindi na mga Pinoy ito, pero kulay Pinoy pa rin. Tapos dugong Pinoy ang lumalatay sa kanilang mga ugat. Ibig sabihin, kailangan gumawa tayo ng opisina na makakapagtuloy ng filial relationship sa mga pamilya niya o sa bansang Pilipinas. Doon po na-conceptualize at naisabatas ng anak ang Commission on Filipinos Overseas noong dekada 80 pa. Ngayon, nung pag-upo ko po more than a year ago, advokasya ko pong ipakalat sa buong Pilipinas sa grassroots level na meron pong napaka-importanteng ahensya ng gobyerno na tumutugong pansin sa mga bago umalis ang ating mga mahal na kababayan upang manirahan sa abroad ay meron pong komisyon ng mga Pilipino sa ibayong dagat.